Sa pagpapatuloy ng matatag na relasyon ng Japan at Pilipinas, paniwagong kasunduan na nakatakdang maging epektibo sa susunod na buwan. Kung ano ang kasunduang ito, alamin sa report ni Alvin Pelobelli. Magiging epektibo na ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan batay sa pahayag ng Japanese Embassy sa Manila nitong Martes. Sa isang seremonya, sinilyuhan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kasuya ang naturang military drill. Dumalo rin sa makasaysayang programa si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kung saan kinumpirma niya ang pagkukumpleto ng mga pamamaraan upang maipatupad na ang RAA. Ayon kay Lazaro, simbolo ang kasunduang ito sa malinaw na pangako ng Japan sa Pilipinas tungo sa mas advanced na kapasidad sa depensa bilang pagsuporta sa paggigiit ng Pilipinas ng soberanya at karapatan. The RAA will enter into force. Not only will it be an important step in our concerted efforts to enhance our 69 years of bilateral relations, it will also signify Japan's clear commitment to the Philippines' efforts to advance our defense capabilities in support of the Philippines' firm assertion of its sovereignty and sovereign rights in today's fast-evolving regional security landscape. Kinikilala naman daw ng Japan ang Pilipinas bilang isang matibay na kaalyado sa Indo-Pacific region at pinagsamang pananaw sa mga paniniwala sa kalayaan, demokrasya at rule of law. We are pleased to announce that with the exchange of not-verbals today, the RAA will officially enter into force on 11th September 2025. This swift and decisive progress speaks to the urgency and strategic value both our nations attach to our security and defense cooperation. Git naman ni Teodoro, mahalagang aspeto ang naturang kasunduan sa pagpapanatili ng kapayapaan at stabilidad sa rehiyon, kabilang na ang pagpigil ng Pilipinas sa mga mas nagiging agresibong ikinikilos ng China sa West Philippine Sea. It is a function of strong people-to-people ties, shared values, and most especially a shared purpose. At the end of the day, what it means is that our most potent instrument of national power, which is our armed force, and that of Japan, can work together, but not for destabilizing the world order. Niratipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RAA noong nakarang taon. Sunod na sinang-ayunan ng Senado pagdating ng December 16 at inaprubahan naman ng Japanese Parliament ang kasunduan noong June 6. Paglilinaw ng DFA, hindi raw pagtatatag ng military bases ang nakapaloob sa RAA. Pero sakaling maipatupad na ito, pag-uusapan pa raw ng Manila at ng Tokyo ang nakapaloob sa kasunduan kabilang na ang access, logistics at maging ang konstitusyon. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.